Lord fills the earth with His love. Tapos, Wednesday, ang araw po namin ng interview ng kasal. Merong kakasalin na in-interview ko. Yung lalaki, tinanong ko, Tutoy, anong trabaho mo? Sabi niya, karpentero ko. And he was so proud na siya karpentero. Bubuhayin ko po ang pamilya ko sa honest na pamamaraan. Karpentero ko tayo lang, Tutoy, may tatanong ko sa iyo. Kung sakaling pabutas ang bubong ng iyong bahay, ano gagawin mo? Ay karpentero ako di lalagyan mo ng bulkasin. Ay kung malala ang butas, papatang ko lang po yung yero. Kaya ko naman po yun. Hindi mo ililipat ang iyong pamilya sa ibang bahay. Ay bakit naman po? Ay kaya ko naman. Kung ikay may mga anak na, sa lilikot ng mga anak mo, yung bawal nilagyan ng laruan, nilagyan ng sardinas, nilagyan na ng saging, parado na yung bowl. Anong gagawin mo? Bibili ako ng bagong bowl. Papalitan ko yung bowl ng aming bahay, ng aming kubeta. Hindi ka nilipat sa ibang bahay? Hindi po. Karpentero ako Gagawan ko ng paraan. Mga kapatid, ngayon trending ang DPWH at ang sinisikap ng mga kongresista at senador na maipasa ang bill ng divorce. Paghihiwalayin ang mag-asawa kapag may problema. Ito yung point ko doon sa karpenterong room. Kung may butas ang bubong, i-repair mo. Kung malala ang butas, palitan mo ng yero, pero hindi mo papalitan yung bahay. Hindi mo gigibain o hindi ka hahanap ng panibagong bahay sa kadahilan ng butas ang bubong, barado ang kubeta, inanay ang sahig, or whatever. Andre Zetro, family life desire. Two different people will meet at pag kayo nagsama, clash of personalities. Hindi laging honeymoon yan Hindi laging masaya. Hindi laging tara sa Twin Lakes, kakain tayo. Hindi Dadating yung yugto, pagtatalunan ninyo, kahit yung simpleng pamamlansya ng pantalon, paglalaban ng damit, pagtitiklop ng hiniglan, pagpapapas ng damit sa cabinet, even those simple things, dadating kayo sa yugto at kayo mag-aaway. Ang inyong bahay, butas ang bubong. Hahamulin mo ba ang inyong asawa? Iwalay na tayo. So, sorry na tayo, Joji. Hindi Ang hamon sa atin, buuin ang pamilya, patatagin ang pamilya, bigan ng inang simbahan, patatagin ang pamilya. Natutuwa ako, at anong edad nyo magpakasal? Anong edad mo, Andre? 29. Ikaw, Jericho? 30. Salamat sa Diyos. Maraming mga kabataan na dadala sa kapusukan. 17, buntis na. Hindi mo pwedeng ikasal. Maghihintay ng 18 para mapakasal. Nadadala sa kapusukan, hindi pinag-aralan ang buhay may asawa, hindi pinag-aralan ang personalidad ng magiging kapartner, dadating yung yugto, ang laki ng kanilang problema sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang isa't isa. Tama ang inyong edad, 30, 29. By this time, you must have known already yung uri ng pagkatao ng partner mo.
Kaya ito, wala nang sakulian. Nasa tamang edad kayo para magpakasal. Ano mang problema na darating sa inyong buhay, ang panawagan lagi, kababangan ng loob. To be able to ask for forgiveness. And to be able to forgive. Ano yung napakahalaga eh? Yung pride natin, yung ako na may kasalanan, hindi pa ako makahingi ng sorry. Napakahirap nun. O kaya nakahingi na ng sorry yung partner ko, dahil sa aming pride, ang hirap magpatawad. At dahil doon, kailangan ng Diyos. Yung bagay na mahirap, magiging madali if God is with you. Tama ang inyong desisyon na sa harap ng altar magpakasal. May mga taong doon nagpapakasal sa tabing dagat. Doon nagpapakasal sa garden. Sa tabing dagat may saksi, may galunggong, tambakol. Sa garden may tea butterflies, bayawak, butiki, ano pa man, damo. But you love to one another before the altar of God. In this altar, the Almighty God comes down and becomes one with men. Buong-buo at ganap na ganap ang pagtatakbo ng Diyos at ng tao. Sa altar na ito, nagaganap ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan. Kaya nga ang altar ng sakripisyo ni Kristo ang saksi sa inyong pag-ibig. Pero sana ang altar na ito ay hindi lamang ngayong araw na ito. The love of Christ should always be with you hanggang sa wakas ng inyong buhay. At yan ang ipapangako nyo mamaya eh. Magsasama sa hirap at ginhawa, sa dusa at higaya, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa wakas ng buhay. Notice, hindi sa... In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Gentle, bear this ring as a sign of my love and loyalty. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I accept them with the promise that I will be your equal partner in working for our welfare and that of the children of God will give us, has given us and will still give us, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Our Mass ascended, we go in peace and love of God. Thanks. Hinahanap ko si Rep. Ayun pala si Rep.
Anak ng Ate Emmy, ne. Taas. Taas. Galing ni Gregory. Oh. It's okay, it's okay. Cheering na guys! Cheer! Bitin! 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 Cheer natin yung couple! Bilisan yung couple! So guys, one more time! Ang driver namin kagad. Ay! Maraming score after the game, mauuna pong pumila sa buffet. So kung gusto niyo pong maunang pumila sa buffet, napakasarap. Once again, good evening everyone and welcome to Kaya Mama. Because I'm natin hinintay ko for Jen and Audrey, but it's extra special tonight because we're also dedicating this celebration to their parents. So at this point, Miss Audrey, pwede ka muna maupo for a while. But Christine, ito na ang pagkakataon mong maisayaw si Jen. And while they were dancing, everyone can have a few photos to show you guys. And this now is the mother and daughter dance. A round of applause, everyone. There's a call.
Ted, sana magsama rin ng mabuti. At sa mga pamilya ko, at sa mga dumalo, maraming salamat po. My dearest Dad, our 9 years have been nothing but a roller coaster ride with all its ups and downs and twists and turns. But in between the heart-dropping and giddy feeling came with certainty that I'd want to spend